Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, September 13, 2023. So ito na yung inaantay natin na pullback na market kasi nga net foreign selling na naman tayo. Meron tayong 456 ba to? 0.53 million na net foreign selling po sa market. So not so good. So yun nga yung worry natin, mag-giveaway yung market natin dahil hindi po tumitigil yung paglabas ng ating mga foreign investors. So nandito na, so magre-retest tayo ng 6,100, 6,149.18 and then nag-drop yung market natin ng 1.3%. Pero yung mga nandito sa trending stocks po natin, mga winners karamihan dito, di ba? Si BSC, nag-up siya ng 7.65%. So meron siyang, may catalyst siya eh, meron siyang buyer ng mga shares. So mataas yung bili 0.288 yata yon. So medyo may panghawakan na kwento kahit paano si BSC. So siya yung winner natin. Tapos si Converge, so finally nagkaroon siya ng breakout sa kanyang candle. Meron siyang 5.93% na gain for today. Lakas ng sipa niya. Mawag pa siya ng 6% kanina. Pero meron siyang 76 million na net foreign sell. Yun na kaya yung last na seller para kay Converge naman natin. PLC at saka si Lotto. So, di ba, sabay ito lagi. So, si PLC, malakas pa rin. 4.76%. So, sabi nila, pasugalan daw yung malakas. May umakyat si Plus, si PLC at saka si Lotto kapag mahina yung market natin. So, si Lotto, ito naman, nag-up siya ng 4.7% din. So halos pareho sila ni PLC natin. Tapos si FCG, ito pala nag-drop. So negative 4.48%. So meron siyang net foreign buy net foreign buy naman siya, 3.5 million. Tapos si SCC natin, so meron na babalita with regards sa dividends. Umakyat siya ulit 1.03%. 1.03% yung kanyang gain. Tapos, net foreign buy pa siya ng 10 million. So, mukhang merong pinaghuhugutan ng kwento itong si SEC naman natin. Okay? So, yun po yung galawan. Majority ng stocks. Siyempre, hindi maganda kasi bumagsak po si PSE index po natin. Okay? So, disclaimer pa rin guys, mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold the stocks. Meron pong risk na involved. So ngayon, di ba, ang lakas ng risk ng market kasi puro foreign sell yung mga nakikita natin. So, ewan ko, hindi pa rin naniniwala yung iba na pag wala yung foreigners, talagang mahina yung market naman natin. Okay? So, yun po yung galawan. So, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka sa mga posts natin. Good times or bad times sa market. Tapos join ka dito sa trading group pag meron kang time. So check mo lang po yung mga requirements. So doon sa mga nakasubscribe, salamat po ulit sa mga nanonood pa rin dito sa mga trending stocks review. Company reviews natin, mga sample trades, basic indicator. So dito muna tayo kasi hindi nga masyado maganda yung galaw ng majority ng stocks. Siyempre, congrats dun sa mga merong Lotto, PLC, Plus, diba? Converge, Monte. So nag-recover kasi yung mga price nila. O yung iba patuloy na umakyat. Pero majority ng stocks, puro correction nga po siya. So PSE stock market studies natin. Tapos follow mo ako dito sa ibang social media, dito sa crypto ko to. So DEDS, yung ating later engage pero may konting sipa nga doon sa crypto kanina. Tapos dito sa Facebook account na Palabi Trader, follow mo na lang para updated ka. Facebook page. Yung ating Bodega Pick para sa mga articles sa local market, dito sa US market. And then dito sa ating crypto, money earners, yung mga side hustles natin. So maganda pa rin naman, okay siya. Tapos sa Twitter, tingnan natin yung pinakasama rin naman ng ating main index. So not so good siya, 436.436.53 million yung nakita pa natin na net foreign sales. So hindi pa natin alam kung last na ba yan o meron pa. Basta alam natin, very, very prone si PSE sa mga shakeouts during this time. Kaya be very careful na lang po sa trading sa market, especially yung mga mahilig talaga mag-trade, hindi mapigilan yung mag-trade. So, ang hirap sumalo ng mga pabagsak na stock. So, property ang isa sa pinakamalaki yung drop, 1.43%. Gawa ulit ni Ayala. So, holding firms, 1.53%. And then sa industrial natin is 1.38% naman. Okay? So, yun po yung mga laglag lahat o mapula. Mining and oil, maganda siya kasi makiat si SCC naman natin. So, APX, so nag-decide na yata to
minus 3.77% yung galaw. So medyo mahina. Tapos gold steady next 2-week low ahead of US inflation data. So meron na naman inflation data na naman tayo kasi magkakatapusan na naman yung galaw ng market po natin. Okay? So BSP likely to keep rates unchanged in the near term. Economists expect inflation rate to target 2 to 4% range by Q4. Ewan natin kasi umakyat nga tayo ng 5.3 from 4.8 o 4.6 last month. So anyway, hindi nila itataas. So good kahit paano dito sa uh, market natin. Pero mataas pa rin syempre yung existing na interest rates. Ayan, sinisipon tayo. So ito yung mga gainers natin, si PLC, Converge, Mer Plus, BPI at saka si BDO. Most active natin si Converge at saka si PLC kasi sila yung mga winners. FGen, Receive, First LNG Cargo. So may bago siyang project yata to. RCB to seal 20 billion deal for renewable energy projects. So marami siyang pautang kina ESET siguro to. The board of Vistaland, BLL approves application fixed rate bond worth up to 35 billion. Laki. Nangutang siya. So Aldi, nag-up ba to? 1.76 sa si BLL 1.91. FGen, yan yung shipment niya. San Miguel submits application for self-registration of 866 million pero preferred shares naman to. ASEN and Indonesian company PT, hindi ko nakita yung galaw ni ASEN. Diwata Mega Energy have formalized agreement. So meron silang agreement. So hopefully makatulong. Holcim tender offer extended to September 28. Okay. FGen sees second spot LNG project. MPI allocated minimum 3 billion for the upgrade of sewage treatment plants. Sino pa ba? MPI reportedly told the PSC that its bidders Mitsui, marami siya, required additional time to secure financing. Kaya siguro in-extend yung ating tender offer. So medyo kulang yata pambili. FNI, AJ, Costco, SSB, SSI, at saka si FNI, nag-breakout pala to. Ha? Congrats sa holders niya. Akala ko resistance na yan eh. Tycon, yung BLL natin yan. CNPF, near, ayan, naririnig mo ba yung sipon ko? Near 52 weeks high. Okay, so sell siya. Net income after tax rose by 8% year over year. In the first half, pulled up by better earnings performance in the second quarter. Tapos, Ali, nag-drop to kanina. EMI, revenues up 11%. Tapos yung galawan sa market nating kapon. Yan. So, nothing notable. Drop din kasi dito sa US market kagabi. So, Nasdaq is 1%, Dow Jones minus 0.05, and then S&P is minus 0.57% naman. Okay? So, yun po yung galawan natin. Mga news pala. And then, join ka lang sa Patreon natin guys kung gusto ng guide dito sa Philippine market. So, kung nag-invest ka ng trade, so pwede mo i-check yung ating Patreon channel kung ano yung mga ginagawa naman natin dyan. Okay? So, refresh natin yung ating index. So, puro buy pa naman yung na-buy ko na lahat ng BP. Ayan. So, ito yung winner natin, si Converge, 5.92%. So, siya yung tanging humila pa nga ng market natin pero majority is laglagan. So, SCC, 1.03%. Okay? So, 436 million. Careful na lang. And then, holding firms, gawa ni GGS siguro to, minus 3.4. Jollibee, minus 3.36. URC, kala ko breakout, minus 3.3. And then, saka si SM, minus 2.32%. Okay? So, traded value 4.5, 50-50 yung local natin, 6,149. So, nasa critical level ulit tayo na 6.1 dito sa market. Okay? So, ito yung mga winners natin. Karamihan is, syempre, small caps. Medic, biglang nag-apo. 10%. Si BSC, so yun yung catalyst natin, 7.65. Converge, X, umakyat din. Si Lotto at saka si PLC, parehas na 4.7%. Prim, 3.46 si Merimart. Yan ba? Buhay ka na ba? Merimart, 2.86% at saka si BLL naman natin. Okay? So dito naman sa loser si Green. So papunta na po siya doon sa 0.25. So ang current price niya 0.285. So talagang doon ang gusto niyang puntahan. APX minus 5, FCG. Ang daming trap sa market, no?
4.4. Si ABA, minus 3.3. SSI, minus 3. At saka si Bloom. So, minus 2.65% naman. Okay? So, bloody market, no choice. Wait tayo sa magandang galaw ulit ng PSE. And then, watch mode na lang muna tayo sa mga stocks natin habang nagko-correct yung price. Kasi medyo risky yung risky yung market. So, nasa sa'yo naman. So, syempre, sa mga long-term holders, yung mga nagka-tranche buy lang, very good to kasi mababa yung presyo ng mga stocks. Sa traders na kagaya natin, na sugod, kasi hindi naman tayo pwedeng mag-short sa market po natin. So, ilalagay natin eksakto 6.1 yung pinaka-support kasi parang dito, sige. Yung next na lang, 6,000 pala, yung pinaka-next na support niya kasi para mag-break to sa 6,100. So, resistance, MA 100, hindi pa nga umabot sa RSI 50, nakatungo na yung RSI natin. So, mahinang-mahina yung galawan po dito sa PSE. Buy ka pa rin ba ng buy sa market natin? Ano siya eh. So para kasing kung pagbabasehan natin mga previous na candle natin, parang ito talaga yung gusto niya eh. Hopefully hindi na tayo mabot dito kasi syempre sobrang lag na mga stocks natin diyan. Tingnan natin baka 6,000 man yung psychological support. Kasi papunta na sa sa oversold karamihan ng mga big caps natin. Okay? So ito yung galawan ngayon dito sa US market, S&P minus 0.17, Dow Futures minus 0.17, and then si Nasdaq is minus 0.249. So dito nagda-drop ngayon dito sa Europe. Oh. Okay. Sumusunod sa US market. Tapos Asian market, mix tayo. So meron mga berde pero yung mga namula, mas malaki yung laglagan. Bumawi pala sila nung yung iba pagdating ng closing. Siguro napansin. Baka kanina green yung yung futures natin. Kaya medyo nagkaroon ng yung iba. Nag-reverse yung direction ng Asian markets naman natin. Okay? So yun po yung galawan. Tapos dito sa crypto, so medyo nag-bounce nga siya. 26K pa rin, 26.19. Ethereum is 1.6 and then si BNB is 2. Tama ba? 2.11 211.66 naman. Okay? So balik tayo sa chart. Refresh natin 'to. Pag-usapan na lang natin yung mga winners. Unahin natin si BSC. So meron siyang catalyst kasi. Yeah. So silipin natin. Okay. Gaano kalaki ba si sipa nito? Nag-gap up siya agad sa opening. No? Okay, 12%. Mamot pala. Laki pala ng congrats sa mga holders natin kasi may disclosure siya dito. Yung mga long-term na holders. May nag-bid doon sa 450 million shares na parang hindi niya yata ginagamit to, delinquent shares sa 0.2888. So, yun ngayon yung catalyst natin. 0.2 layo, no? 888. So, ang taas pala nito. Ayan, dito bumili yung tamang pagkakaintindi ko yung bumili na investor natin. So, bantayan natin to si BSC for the coming few days. Meron siyang volume. Tingnan ko merong local na bumili diyan or foreigners pala. So, kahit siguro medyo malakas yung niya, sipa niya ngayon. So, although hindi natin sinasabi na yan yung ang pinaka-immediate resistance dito sa of course yung last candle niya, pero kung kasi nga medyo positive vibes tayo doon sa 0.2888 na yon. So talaga sinakto na 38 no. Swerte daw kasi yung 8. So meron din siyang volume tapos meron siyang breakout. Okay, sige para hindi mo masyadong bias. 0.2091 kasi meron din naman talaga resistance dito. After niyan, yung ating MA 100. Okay, so very good yung kanyang galaw. Tapos balik ulit tayo. So delinquent shares at the corporation's principal office nagkaroon ng public auction pala. So medyo madami din yon. Congrats. So siguro namili na yon dito, no? Tapos namili pa siya ng medyo mahal para ma-average niya. So medyo malayo nga siya, no? Laki niya, no? So bantayan natin si BSC. Baka mag-trending to ng ilang araw kasi maganda yung sipa ng price action niya. Okay? So tingnan natin, meron makarga. May nasabi ba ako kanina? Parang wala eh. Okay. So based dito sa price action natin, meron siyang 7.65% na gain for today.
Tapos walang foreigners, wala palang foreigners dito. Call Mercantil ang buyer and then FMS call yung ating pinaka-main seller naman. Okay, so hopefully maging maganda yung galaw niya bukas. Silipin ulit natin yan kung magti-trending ulit siya. Next po natin si Converge. So yung nasilip natin na volume niya kasi ang laki niya, no? Meron sigurong local na ano, hopefully big boys yung ano white knight natin dito sa kanya. So nag-up siya 5.93% pero yun nga umabot pa siya ng halos more than 6% kanina. So pero net foreign sell siya. So baka may local na ano bumili ng shares. So JP Morgan yung naglalaro sa kanya, siya yung main buyer at saka seller. So nagbabawas siguro si ano JP Morgan. Pero may sumalo. So pinitik nga yung price natin, di ba? So ang ganda. So ngayon, ito yung first time na makita natin for the longest time since July na nag-break siya dito sa MA20. So hopefully good catalyst kasi undervalued din naman itong si Converge natin. So lagay natin yung support sa 8.5. So buhay na si Converge. Hopefully gumalaw siya kagaya ni Monde at magpatuloy yung galaw niya. Nakapwesto ka na ba? Di pa ako nakapwesto dito eh. So tingnan natin, hopefully medyo gumanda yung ano yung price niya for the coming few days. Hindi siya maging effect nung ano, ma-affectan siya nung ano nakita natin na pagbebenta ni ano most likely JP Morgan yung ano nagbebenta naman sa kanya. Okay? So sa resistance naman kasi medyo ano tayo, good vibes lagay natin dito sa 9 pesos or siguro 9 pesos muna no. O 9.2 pala. Ayan, ayan. So medyo marami siya resistance. So maganda kasi pag nag-breakout siya dito sa area na to. So technical. So dito na yung next MA 100 dito. So may parang breakdown kasi ng price to sa area na to. So wala masyadong resistance dito. Dito resistance niya na next. Kung makabawi tayo dito sa above ng 9.2 peso level naman. Okay? So hopefully matuloy yung galaw niya. Itong si Converge natin. So up dahil dyan, up yung RSI plus up din po yung ating MACD formation naman. Okay? So hindi sana negative catalyst yung ano, net foreign sell. So another winner for today si PLC. Ganda ng galaw niya no. PLC natin. So pinuputakti ng volume, lakas ng volume. No? So yun nga lang kasi ang lakas talaga ng sipa niya. So umaga pa lang 6% na to eh. So nag-close siya 4.76%. Net foreign buy tayo 200K. Tower call ang buyer and then upcap sec, city sec yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So plot na lang natin yung chart based dito ulit sa drawing natin. So ang next na resistance based sa kanyang price action is dito 0.7. Tingnan natin sa kaliwa kung meron ulit. Okay, so currently nasa resistance 0.7 na lang siguro. Psychological resistance para kay FCG. So malakas sumipa to kasi na yung isang sipa niya 3% yata eh. Yung isang lockdown ng ano 0.66 to 0.65 halos 3% yata yon. Okay? So yun lang muna, good vibes tayo kay PLC. Okay, next ba to na ano? Plus. Ayan, so maganda yung kanyang RSI at saka MACD volume. So nasa kanya lahat ng nakikita natin na magandang indicator. So kung di lang tayo medyo lubog sa ano ibang stocks, mabibili natin ng maraming shares si ano, PLC na. Ayan, so yun lang muna ay nakita natin sa kanya. Wala naman tayong masyadong foreign buys. Nasa 200K. So locals po, yung nagpapagalaw kay PLC natin. Next, FCG. So medyo nag-drop. Marami tayong nakita na ano pati alam ko napapansin ko si Jollibee Nagkakaroon siya ng ano parang nag-trap yung market natin, CURC. Yung mga yung mga nag-breakout. Ayan, so nag-drop din siya. So parang ganun din yung ginawa ni FCG po natin. So nangulong ng players natin si FCG after na news catalyst about sa export ng coffee. So anyway, ilagay na lang natin dyan. So 0.67 and then retest tayo ng support dito sa MA20. Hopefully hindi siya masyadong bumagsak below or mag-stay na matagal dito sa ilalim ng RSI 50. Okay? So tapos yung MACD is okay pa rin naman. Yun nga lang medyo malaki yung drop ni FCG natin. Mabot siya ng 4%. Nag-close siya ng yung candle natin solid. So minus 4.48%, 3.5 million net foreign buy. So Macquarie, Abacus ang buyer and then Summit Call yung ating pinaka-main
seller naman. Okay? So, okay, wait na lang ulit para kay FCG. Next, SCC. Ayan, confirm nyo nga dyan sa ano, yung mga nakakaalam. Meron ba talaga dividend si SCC? Kasi wala pa naman sa PSC Edge. Pero makikita mo, di ba? Normally kasi, di ba, yung mga big caps, mahina. Lahat yan nagda-drop. Pero itong si SCC, defying the odds. So, baliktad yung galaw niya. Parang anong nangyari ba kay JT Caps? Parang si JT Cap last time O, di ba, lakas ni dalawa sila, si JT Cap. Okay din siya. So, may rumors kasi sa dividends. Ayan. Hindi natin alam kung kailan or magkano kasi wala pa naman disclosure. So ngayon, eto na yung next niya, 35 point. Ilagay natin yan, 35.7. Ayan. So lagay natin dyan, tapos intact yung trend. Ang support natin is hanap tayo sa kaliwa dito sa breakout sa 33.13. So meron din siyang volume. Ayan. Buhay pa yung volume niya. Medyo maliit ngayon pero goods pa rin naman. Kasi meron pa rin siyang meron pa rin siyang net foreign buy. So okay yung RSI, okay din yung MACD formation nitong si SCC naman natin. So tingnan natin yung kanyang price action. Yan. So paki-feedback nga yung mga merong plus. May nagpi-feedback sa akin na medyo uh, parang hindi sync yung yung data ng Prime at saka ng Plus. Comment nyo nga po sa section para mareklamo natin kung hindi maganda. Yan. So SCC is 1.03%. Ito yung gusto natin net foreign buy 10.49 million. So medyo maganda po yung support nitong si SCC natin kasi marami tayong nakikita na na nagbabay sa kanya ng foreigners. Hopefully ma-sustain niya yung price niya. So meron siyang FMS video na buyer and then call Maybank yung ating seller. Nandiyan ba si para yung JP Morgan? Hindi ko makita, wala siya si Mandarin ng UBS. Ayan si UBS yung support natin para dito kay SCC. Okay? So next, lastly itong si Lotto. So congrats ulit yung mga Lotto winners natin. Tumama kayo ng Lotto. Makiat pa rin siya. Pero nagkaroon siya ng inverted Dow G. Pero verde pa rin naman. So talagang dito na siguro pupuntahan yung iba kasi bad market nga tayo So ito yung trend natin sa kanya. Ang lakas nga lang kasi ng galaw na ito, no? Medyo malakas talaga ang loob mo dito pag papasok ka dito. So 18% na siya in just 2 days. So ngayon, may volume siya. So pinapasok talaga ng na local traders si paring Lotto, mga tumama ng Lotto. Gusto mo ba tumama ng Lotto? 4.79% up minus 218K. Net foreign sell, call FMS ang buyer, then call Unicap yung ating pinaka-main seller. So ganyan lang muna. Siyempre yung peak, yan yung immediate na resistance natin sa 4.4. Meron pa Ayan, hopefully gumalaw pa siya para kahit paano yung ibang traders is may kita ngayong very very bad yung market po natin. Okay? So balik tayo sa PSEI. So gaya na sabi ko, di ba, alay kaagad ng support natin 6,000 yung nilalagay natin. Medyo bearish tayo sa market kasi nga po malakas yung labas ng foreigners. Unusual yung yung mga 1 billion, 900 million, 400 million, 500 million from the past 4 days na trading natin. So, maano talaga maubusan ng traders sa market. So, tayo naman, syempre, risk management or dapat yung mindset mo, sanay ka na dito sa galaw ng market natin. No? So, di bali naman, patapos na yung ghost month, tignan natin after this week yung recovery ng markets. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today. So, as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabo Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Yung ating crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and then yung Patreon sa mga sumali sa trading group. Sali lang po kayo, open po siya anytime. Kita po ulit tayo bukas.